nagiging excited pa rin ako kapag nanonominate ako sa mga award-giving bodies. Dahil lang, siyempre, ang aking naalala ay kayo ho, na siyempre hanggang ngayon ay, kung masaya ako at nakakatanggap ako ng award, di ba ho, mas masaya rin kayo? Di ba? Okay. Talagang, kanina pa ako kinakalabit dito. Tapos kayo mga babae, kami naman. Ate Guy, may question ako sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, nakita nyo naman po siguro yung thumbnail natin at ang title po ng video na ito. This is really something special because alam nyo po yan sa U3, we give reactions to religious discussions. But for this episode, dahil ito ay quite special at napapanood din nga po. And ngayong araw, actually kanina tanghali, yung last na, kumbaga, funeral rites para po sa national artist na si Nora Aunor. At syempre, over the past couple of days, grabe po yung mga tributes po sa kanya on how great she is as a workmate, bilang isang professional, and of course, bilang isang alagad ng sining. Napaka big deal po nito, lalong-lalo na po sa industriya nga po ng film and acting and even for music. So, atin pong actually papanoorin ng isang classic na interview ni Miss Nora Aunor. I think this is around the 1990s, so medyo luma yung tape na ito. And then we'll be also watching other succeeding pa na interviews niya, and we'll try to understand who she really is. Dahil sa totoo lang po, bilang isang millennial, nakakayaman pong aminin, pero hindi po talaga ako updated at least, o hindi ako aware actually sa mga contribution po talaga ni Nora Aunor. Alam ko lang po is watching Walang Himala. I think that's all. And for a 90s kid like myself, what is more known actually is ang rivalry ni Ate Guy at saka ni Ate Vilma, Ate V, Vilmanians versus Noranians na nag-aaway-away, something like that. So I'm coming out clean and just being honest with you mga ka-youth. So we will be watching the interviews of Miss Nora Aunor. The only video that we had prior to this, mga ka-U3, is yung statement niya of affirmation no sa Itanong Mo Kay Soriano episode nga. And I am not sure, however, right now, if she is still a member of Members Church of God International. Pero ang maalala po natin, nung boy pa rin po si Brother Eli sa ating past video reaction, yun nga, I think she's saying na siya ay magiging parte ng kapatiran nga po ng Church of God. But anyway, let's watch this video together. Let's go. Sa araw na ito, walang plaka ang bumenta ng higit sa Pearly Shell. Is that so? Kaya mga kaibigan, isa po palaking karangalan para sa Mel and Jay ang makasama ang ating panauhin. Medyo luma na yung file natin, no? Kita nga na ho natin ang pagkilala sa matagal na ninyong iniidolo. Ako may personal question ako. Umpisahan ko muna, no, ha? Bakit magayang tawag sa'yo? Mapasalay tayo po. Ay, naku, dalawang oras. Medyo, wait lang. Sige. Ang totoo po niyan, ang kalagang palayaw po sa pamilya namin sa akin ay baby. at mas bagay sa inyo kaysa sa crime. Talagang bribang ko si talaga ako. Pero yung guy po, nagsimula po yan doon sa nung araw na nag-aaral pa po ako. Balik barkada-barkada, mga kaibigan-kaibigan, then pre-school university. Siyempre may grupo-grupo sa eskwelahan, mga teenager pa kasi. Ngayon, medyo kalaban, may kalaban yung grupo namin. Kaya ako pinakamaliit, akong liber nila. Pusi kag tinawag sa'yo kasi maliit na guy ka ngayon. Nagkaroon ng insidente na nakipagkapunutan ka? Hindi, fritukan. Hindi ko, yun, di nagkaroon ng ganon. Ang laki nung kalaban ko, napataya. Kinabukasan mayroon siyang black eye. Ako wala. Po ako tinawag ng guy. Tignan mo nga naman yan natuklasan natin. May ambisyon pala sa maging boksinera. Gabi ni biro lang kita. Kaya mula po noon, tawag sa akin. Magkin yung mga sa klase ko, yung kagrupo ko, binago rin yung mga pangalan nila. Sir, ibig sabihin pala yung guy, palayo na sa'yo even before na pumasok ka sa showbiz. Interesting. Total, nandiyan na rin lamang tayo. Ano ba yung buhay ni Guy bago pumasok ng showbiz? Alam ko, nagtitinda ka daw ng tubig sa istasyon ng tren. Ay, hindi po kaila sa lahat ng mga tao na talagang nagdaan po ako sa talagang zirap. Kumbaga, nandito tayo sa Manila, nasa squatter area po kami. Nagkataon lang na nasa probinsya po kami. At niya ho, ang hanap buhay, iba na naranasan ko po yung talagang hirap.
Kaya nagtinda ako ng tubig sa tren. Hindi lang Mabenta naman, mabenta. Mabenta ka. Opo, naku po. Pinasabayan mo ba ng kantang Pearly Shells nung lagday? Wala pa po yun. Wala pa. Oh, yung pearly shells po nung nandito na ako. Dito ka na. Oh. Ano po, hindi lang yung pagkikilala ng tubig si tren, kung hindi yung pagkahalimbawa, hindi yun ang tinitinda ko, ang ginagawa ko po, pag naawa ko sa pamilya namin, nagpupunta ako doon sa kapitbahay po namin, tapos kasi naglalako naman sila ng mga matataming, lagi presenta po ako sa kanila na kung pwede ako na maglako. Pag nauubos ko po yan, mayroon ako 5 centimos, 10 centimos, binibigay ko sa... Isang araw? Opo. Ay, nung nabibili sa 5. Nung araw kasi medyo mataas pa rin ang halaga ng ating pera. Oh, may Kaya- ano nabibili 5G. Oo, kasi po may nabibili pa namang candy na isang pera. Oo. Kaya naman po, tapos sa gabi naman, nagkikinda ako dun kasi sa probinsya po namin, mayroong sa gabi, nakahilera yung mga nagtitinda ng yung ulam na luto na. So, ganun din po ang ginagawa ko. Nagpipresmita din ako para magsinda ng lutong ulam. Aba, pakasipag-sipag mo pala, no? Sa pamilya po siguro, naranasan ko po siguro kasi yung hirap. Ilang taong ka nun? Ay, nakamulatan ko na ho na nagtatrabaho po ako. Ay, pwede ba naman yung pambira ka? Niloloko mo yata. Opo, totoo yun. Hindi na taong ka. Basta't nakamulatan ko na nagtatrabaho na po ako. Nagtitinda ka na. Maliit ka pa, ibig mo sabihin. Opo. O ngayon, paano ngayon sumagi sa kaisipan mo doon? Nagtitinda ka. Opo. Kumikita ka 5 Gs. Paano sumagi sa isip mo na may boses ka pala? Pwede mong gamitin ito para mapaundad ang buhay mo. Ang nangyari po kasi, kung tutuusin po, hindi ko naman alam na maganda yung boses ko. Sinasabi lang ng mga kapitbahay namin. Joke lang, joke. Hindi ko. Ang ginagawa ko po, dahil sa pagkayutoy, alas 6 ng pagkatapos namin hapunan, kaming pamilya bago matulog, nagkakantahan. Kami lahat po kumakanta. Nagkataon lang na ako po ang napansin nila. Ngayon, sinasabi nga po nila na may boses naman. Ang ginagawa ko, dahil sa hirap nga na nakisita ko at na nadadanasan po namin, nasita ko si pamilya ko, ang ginagawa ko, yun na parang pinagpursige ako doon. Ang ginagawa ko po, pagka mayroon ako nagustuhan na kanta, nangihiram ako ng radyo doon sa kapitbahay namin. Pagkatapos yung gusto kong kanta, inaabangan ko po doon sa radyo. Pagka pinapatugtog na, sinasabayan ko po yun. Guy, may natatandaan ka bang plaka noon o tugtugin noon na talagang gustong-gusto mo at parati mong kinakanta ng mga panahong yun? Ang natatandaan ko po na tinuturo nila sa akin ng lola ko ay yung that's the way of a clown. That's the way of a clown. Mataas na puno ng nyog. Medyo Okay, before we continue mga kayuti, nakakatuwa, very interesting. Maalala ko po itong format na ito ng talk show. And ito nga po yung show na Mel and Jay. Ayan, sa mga millennials na katulad ko o sa Gen Z. So, wala na yata tayong ganitong style. And naalala ko lang yung particular na format nila na kung saan yung host nga ay nandoon sa crowd. So, Mel and Jay was really popular in the 1990s. So, before pa po yung programa na Mel and Joey noong early 2000s, ang original po actually niyan is Mel and Jay. Si Jay Sonza po yung nakikita nyo dito sa atin pong screen. And also, since 1990s pa ito na video, so kung napansin nyo po, yung audio medyo pangit. Parang, kumbaga, minsan yung S, merong problema sa letter S. Dahil actually po, pinadaan na po natin ito sa audio editing software. Dahil nga sobrang, sabihin na natin, medyo malabo, kasi parang from VHS pa po ito eh. Kaya po pagpasensyahan nyo na if hindi ganun kaganda yung voice quality. But anyway, if you really notice mga ka-U3 dito po sa kanilang presentation, very direct yung mga tanong ni Mel Tiangco. I miss Mel Tiangco doing this, sa ganitong style ng kanyang pagtatanong. If napansin niyo po yung kanilang audience, lahat po talaga nakatutok. Yung mga fans po talaga na mga, syempre, Noranians po ang tawag po sa kanila. Talagang nakatingin, talagang makikita niyo yung, kumbaga, pagiging starstruck po nila. And one of the qualities, of course, so far that we could hear is yung relatability nga, nanggaling sa kahirapan, nanggaling sa pagtitinda. Ayan, so let's hear some more sa kanyang actual na career. So let's watch. Ano ko lang, yun ang laging, pagka may bisita, kasi ugali-ugali po nila na kapag may bisita sila,
o may mga tao sa bahay, tinatawag ho ako, pinapakanta ako, at yun ang pinapakanta ho sa akin. Para ka namang manika, kakanta ka. Oo, kahit nga nervous na nervous po ako noon. Oo. Sayaw. Ahin ako parehong kaliwang pa ako pagdating tayaw. Mawalang galang lang sa inyong dalawa, Miss Chanko at saka Miss Oh, sige, Nora. sarap-sarap ng kwentuhan. Ayokong maging KJ sa usapan ninyo. Pero may isang kwento sa buhay ni Nora na pagka narinig ni Nanay Esther, tiyak na luluha. Ano yun? Nora, paano natanggap mo yung buhay na ikay nandoon at ikaw ay nasa piling ng hindi mo nanay at hindi mo tatay? Pagbabalik po ng Mel and Jay, sasagutin ng ating sukos. Pagkibuman dahil datako'y itang katulong nakikita fairy tale and the bull says it's breathing the women. And together they live happily ever after. And I love. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa talakayan dito sa Mel and Jay, sa ating most special episode na inyong ni-request. Ang makadaupang palad natin, ang superstar ng Philippine cinema. Kanina, napagkukwentuhan ninyo ni Mel, yung tungkol sa pinagmulan mo, na nakagisna mo na nandoon ka. Pero marami ang di nakakaalam, maliban na lang doon talaga sa katulad ni Nanay Esther kanina, na talaga sinubaybayan ka hanggang sa paglaki mo. Lumaki nga ba? Paglaki. Yung sinasabi na may Mamay Belen ka, tapos may Sergeant Saturnino. Tapos doon ka lumaki sa kanila. Hindi naman po ako dun lumaki talaga. Kung tutuusin, grade 6 yata ako. Hindi matapos-tapos yung pag-aaral ko. Kasi lagi nahihinto po. Kagaya nun, magtatapos na ako sa grade 6. Bigla sinabi sa akin na hito daw ako at kinakailangan kong lumuwas ng Maynila dahil tutulungan daw po ako ng auntie ko. Kung baga saan po makikipagsapalaran niya dito sa Maynila. Dahil noon, nabalitaan na nila na kumakanta-kanta na ako, nakikisali na ako sa mga amateur contest, sa mga probinsya, pag may fiesta. Na umuwi ako na nakayapak, ganon. Hindi ha? 20 pesos ang premyo pag first place. Pero masaya na ho kami noon. Masaya na ho ako noon. Anyway, yun po ang nila. Yun ho ang napagkasundaan yata ng Arrangement. ng mama ko at saka ng auntie ko. Ngayon, magkapatid naman po sila na para i-adapt nila ako. Okay, so nandoon hanggang naging tanyag ka na, umpisa ka na pa-amateur, kumahan ka ng bagong kampian, ng tawag ng tanghalan, hanggang sa dumating yung 1972, doon yung superstar, medyo talagang masasabi mo ng malakas na malakas. Meron lang ako sa request sa'yo, Nora. Ano po yun? Pagka pupupuin mo ako, huwag kang titingin sa noo ko. Hindi ko kailangan ko rin ho kasi baka mahina ang hilaw. Pero yan, nagtira tayo sa stage na yan, ano? Alam ko na, nung una kang sumali sa tawag, natalo ka, di ba? Opo, na una-una. Tinatalo ka nila noon? Oo. Hindi ko talaga nabang ako eh. Doon pala nagka-audition, nabang ho ako. Tapos bumalik huli ako. Ang kinanta ko naman ay You and the Night and the Music. Ang parang kantang ka, isa maliban doon. Parang national anthem mo noon. Opo. Pero ang ibig sabihin noon na hindi ka nawala ng pag-asa. Ay, hindi po. Sige pa rin, fighting spirit. Ayun. Opo. Ngayon, Pero bago po sa tawag ng tanghalan, sumali na po ako nun sa Darigold Jamboree. ayun. Nanalo ka na doon. Opo, undefeated champion din ako ng 14 weeks. Katatapos lang ni Richard Mert po noon. Magkasunod po kami. I see. Ngayon, ikaw nga, napakatagal mong naging kampiyon sa tawag ng tanghalan. Hanggang doon sa, ano nga yung kinanta mo? Alam mo, naalala ko kasi, Nora, yung damit na suot mo eh. Oh. Ay, sukat ba naman Yung may puti. buwan dito? Hindi ba? May bituin dyan. Ano nga kanta yun? Yung Moonlight Becomes You. Yun po ang pinanlaban ko sa grand finals ng tawag ng tanghalan. Eh, syempre, Moonlight Becomes You, kaya yung damit ko may moon. May moon. Naalala ko yun eh. Yung damit niya. Kaya ganun. Inggit ako noon. Gusto ko ng ganun damit. Hindi. Pagkatapos noon, paano
paano ngayon? Paano nag-umpisa ngayon yung tinatawag ang phenomenal, no? Rise mo sa industriya? Ako na, subaybayan ko yun. Nag-martial law. Tapos nandiyan na yung nag-umpisa ka na sa pelikula, nandiyan yung mga Minsay, Gamo-Gamo, kung ano-ano pang mga pelikula. Ano. Alam mo, partner, iba ang dating ng Nora Honor noon eh. Katunayan, partner, itong mga nasasabi ng mga matatabil na dila at mga matatapang na mga Ay, mga magsusulat. kritiko. Oo. Gusto mo mapakinggan, Nora, kung anong gusto nila sabihin tungkol sa mga trabaho mo? O, ito, panoorin natin. Kritiko daw ha. The last card would always prove to be a winner. And there are also some observations by some people that she made it big because she came at a time when there was already student activism, and that time even the concept of beauty was changing. Well, I don't believe in that because that would make her only a fad, and apparently she's not just a fad, she's now a legend. Si Nora Honor, ang tension niya nasa loob. No? Yung pag umarte siya, makikita mo yung tightness ng muscles, yung mga mata niya. Hindi na siya kailangan, hindi na nalulukot ang mukha niya pagka umiiyak. Kasi hindi ka gestural eh. Hindi inaarte. So, nagiging siya yung karakter. Kapag Galing. minasdan mo siya habang siya umaarte, hinihigop ka ng kanyang pagganap at nakikisa ka sa karanasang kanyang ipinaabot sa pamagitan ng kanyang mga mata. Okay, before we continue, so that was Bien Lumbera, isa din pong national artist, kung di po ako nagkakamali. Pero ang ganda ng pagkakadescribe ng isang professor kanina na yung paraan ng pag-arte nga ni Ate Guy is she becomes it, kumbaga ano. So, kumbaga wala ng arte doon kasi nagiging very natural yung kanyang portrayal. And in a way, buti nga naalala ko nung 1990s po pala, sa amin pong henerasyon naman, nung bata pa po ako, hindi ko makalimutan yung Floor Contemplation Story, yun pala yun. And then, ang first and actually, sadly, only na nakita ko po siya ng personal is sa isang meeting de avance nung panahon po na yun, that was 1998, na kung saan si Nora Honor nga po ay kumanta sa entablado sa isang campaign sortie yun ni Pangulong Erap Estrada nung 1998. So I was still a very young boy. Wala pa ako 10 years old nun, pero nakita ko nga po ang napakaliit niyang babae but a very powerful voice. Ano po? Itong mga damdamin nato ang malinaw niyang nailalarawan. Kaya buong-buo lumulusot sa camera at umaabot sa libu-libong mga tagahanga. Na nag-aakala naman na sila lang yung mga may damdaming ganon. Hindi nila kalang isang bituin yung magkakaroong damdamin na ganon, no? Kaya may libu-libong tagahanga si Nora. Grabe, ang... Balila. Uy, partner, anong ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko yung mata. Saka sabi kasi ng mga kritik, yung mata niya nangungusap eh. Huwag mo akong titigan, baka mahala tayo. No. Ako ang tanong ko rito, yung bang kahirapan sa nanadaanan mo sa buhay, ito ba ang may malaking puwersa doon sa pagganap mo sa mga role na mapaghamon? Yung mga nangyari sa buhay ko siguro, ang maliban syempre sa mga naging inspirasyon sa kanila, sa mga fan, syempre yung napagdaanan ko, yun siguro ang nakapagpalalim kapag mayroon akong isang karakter sa isang pelikula na ginagampanan. Paano naman nabuhay yung pagiging artista mo? Kasi nag-umpisa ka singer. Paano yun? Paano mo na-develop yung pagiging artista mo? Ang talagang first love ko po ay ang pagkanta. At napakadali nung paghila sa akin sa larangan ng pelikula at nakapag-concentrate ako dun sa pelikula, napag-iwanan ko ng konti yung pagkanta ko. Kagaya sa Superstar, kahit na may Superstar, pero ibig sabihin, yung pagkakanta ng live ay naiwanan. Dahil nauso pati yung mga nare-record yung mga songs pagdating sa show. So may eject board. Kaya ang nangyari po, ibang talagang
imbis na kagaya nung araw na Na-live nakakapag-aral talaga. ako ng mga bagong awitin, may mga alam akong kanta pero hindi ko namimemorya kapag kung linggo-linggo nga naman kakanta ko show, mahirap po talaga. If I may ask, partner, saan ka gamay o saan mo nakikita yung mas nafe-feel mo ba na mas maligaya ka? Doon sa pag-arte o doon sa pagkanta? Good question. Ang hirap Nice question. sabihin, pero siguro Pagkanta. nakirasabihin kong ang pag-awit pa rin ng salagang first love ko. Pero siguro mas naipapadama ko sa larangan ng pag-arte kung ano yung nararamdaman ko talaga. Mas Kasi nagtitipo ka ng buhay. sa palagay ko po, dahil sa pagkanta, masyado limitado. Pero sa pag-arte, maibubuhos mo lahat kung ano yung nadadama mo, lalo na pagka ang eksena ay talagang drama talaga. Talaga mararamdaman mo. Pwede mong hinahayaan ka ng isang direktor na maipakita o maipamalas mo kung ano yung nararamdaman mo. Ginagampanan mo yun sa pelikula. Opo. Paano naman yung mga ginampanan mo sa tunay na buhay? Yung pagiging ina mo, pagiging Nora Honor, Gandang na tanong. ina ni Lotlot, ina ni Matet, ina ni Ian. Si Balot, anong klaseng ina si Nora Honor? Yan po ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng Melody. Ganda, no? Ganda ng presentation. Galing. Oh, no. Walang himala, hindi noon may himala, tawag na may himala, tawag na para makasumpa sa mga Diyos, walang himala. At mahirap ma-imagine kung anong klaseng ina ang superstar na si Nora Honor sa schedule niya, sa dami ng fans niya. Tanungin natin, yung mga anak niya. Panoorin po natin. Si Matet. Hindi, alam mo na, maliit siya. Yan. Tapos, mabait siya. Mabait si mami. Very malambing, cute, tapos lovable, demonstrative. Pag kumakuha ng pagkain siya, nagtiplis siya, tapos nagpupo siya. Nagkikisip nga kumain. Mabait ang mami ko. She's very understanding. She's very thoughtful. Alam mo yan pagkagaling sa work or something. Kasi noon, bata pa kami, minsan nga kami magkita kasi pagising namin sa umaga, tulog pa siya dahil nga magdamag nagtatrabaho, nag-shooting. So, ginagawa na lang namin, nagsusulatan kami, pagkatapos, yun nang bali ang naging communication namin dati. Tapos, nung tumagal-tagal na, nung naging teenager na ako, yun, mas naging close kami. She's very she's very understanding, very thoughtful. Malambing yung mami ko sa amin, napakalambing niya. At saka kung maibibigay lang niya yung lahat sa amin, ipipigay niya. Walang pinakamasarap sa isang ina kung hindi marinig yung gano'ng mga kataga mula sa iyong anak, nakakaginti yata. Bakit? Hindi, guy. Paano yun? Alam mo, Marami akong nadidinig na bali-balita, no? Na yung mga anak mo, napakaganda ang paglaki. Very respectful ang mga bata, walang gulo, hindi nagda-drugs, napaka mabababa din ang loob, ano? Humble. And to think na ang mother nila is a superstar, medyo mahirap i-reconcile. Paano ginawa yon? Paano mo ginawa? Alam niyo po, sa totoo lang ho, at aminado naman ho ako, hindi ako pwedeng magsilungaling. Malaki ho ang pagkukulang ko sa mga anak ko. Kaya nga po, ako mismo ay nagtataka kung bakit nung makikilala na talagang hindi katulad ng iba, na sabihin na natin na kapag hindi naaasikaso masyado ng magulang,
ang tendency ay nagre-rebelde. Parang ako, hindi, yun lang. Biro lang. Yun nga po, yun lang ang may pagmamalaki ko sa mga bata na kahit na yung hindi ko masyado silang naasikaso, pero lumalaki sila na marespeto sa kapwa. Ang isa lang na naaalala ko na lagi kong sinasabi sa kanila na huwag nila iisipin na artista yung mami nila, na yung tinatawag na ibang tao na superstar. Basta't lagi ko pong sinasabi sa kanila na tayo ay pangkaraniwang tao din na kailangan matuto sila na yung mag-isa. Para hindi po umaasa sa halimbawa sa nanay o sa magulang. Kasi minsan nahirap din po yung kapag umaasa ka sa magulang, ano man ang mangyayari, gusto kong lumaki sila na alam nila ang takbo ng buhay sa mundo at alam nila kung paano nila pangalagaan ang sarili nila. Pero bakit ang hilig mo mag-ampon? Hindi, sa totoo lang po, sila, sabihin na nating binigay sa akin ng Diyos yun eh. Hindi ko naman hiningi, hindi ko hinahanap. Parang katulad ng lagi kong ine-explain po sa kanila lahat, lalo na kay Balot. Kasi pag nag-usap po kami nung parang walang nanay, walang anak, barkada. Bihira kami mag-usap, pero pag nag-usap kami talagang usap talagang seryoso. Yun lagi ko ine-explain na walang pinagkaiba. Si Balot kay Ian, lain sa... Si Ian nga lang, ang pinagkaiba nga lang nanggali siyempre sa ng money. Pero sabi ko, kung hindi ka para sa akin, hindi ka naman ibibigay nung nasa taas. Hindi po ba? Kaya ibig sabihin, talagang anak ko sila. Paano, kami believe sa iyo, guys, dahil paano mo napapagsabay ang iyong career, ang iyong pamilya, lalo't bigit ang iyong love life. Paano doon napagsasabay? Bakit naman mayroon pang love life? Ay, shit. Bakit? Nanidaya, himidaya na tagot mo yan. Nasagot ko na yung isa, na yun ang pagkukulang ko sa mga anak ko kadalasan. Pero alam ko nai-explica ko sa kanila kung bakit. Alam nila yung kung bakit. Naintindihan nila? Naintindihan nila yun. Ngayon, yun ang sagot dun sa pinagtasabay yung, napapabayaan ko talaga yung mga anak ko kadalasan. Yung love life naman, teka, nagpapawitan na ata ako Hindi, ang love life nung araw, hindi ko talaga pwedeng pagsabayin ng love life sa career. Dahil pag ako talaga tinamaan ni Cupido, talagang puso ang kinapairal ko. Pero hindi, kahit pa paano, yung mga naranasan ko pagdating sa pag-ibig ay malaki din ang naituro para sa akin. Na sa ngayon, naloko talaga yung mga kalalakihan yan, wala talagang matinong kalaki sa Mendono. Ganun ba natutunan mo? Hindi naman po. Kasi nababait naman po sila. Ang sabi ko nga, kung hindi naman para sa iyo ang isang tao, kung hindi talaga kapareha mo yan, kahit anong mangyari talaga hindi talaga, walang mangyayari. Yun. Pero ngayon medyo lumalaki na yung mga anak ko. Kahit man lamang dun sa ganung paraan, ay may pasito ko sa kanila, ang mga pagkukulang ko na pwede ko namang huwag mo na yung love life. Pero paminsan pamilya mo na. Kailangan trabaho nga na. Guy, meron ako tatanong sa'yo, gaano ba ka mahalaga sa'yo ang award? Sa isang artista, walang ibang pinapangarap, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang. Siyempre, ang makakuha ng award. Dahil doon lang nila maitapakita na talagang naipakita nila yung kakayahan nila sa pag-arte. At sa tanong akin po ay nagiging excited pa rin ako kapag nanonominate ako sa mga award-giving bodies. Dahil lang, siyempre, ang aking naalala ay kayo ho. Na, siyempre, hanggang ngayon ay, kung masaya ako at nakakatanggap ako ng award, di ba ho, mas masaya rin kayo? Di ba? Okay. Talagang, kanina pa ako kinakalabit dito. Tapos sa mga babae, kami naman. Ate Guy, may question ako sa'yo. Bilang isang manganganta o singer, ano ang kaibahan ng feeling mo
Di ba may concert ka sa May 18? Anong kaibahan ng teams mo paghanda mo noong lalaban ka sa championship para sa tawag ng tanghalan at kayong Sa concert mo. compared to sa Your paghanda mo ngayon para sa content mo? Anong kaibahan ng feeling? Napakalaki ng kaibahan. Kung kinabahan ako noong araw at umiiyak ako sa nervyos, mas triple yata ang nararamdaman ko sa kasalukuyan. Totoo ba yun? Ay, opo. Wait, bakit? Ito yan, pero matagal na akong unang-una ngayon lamang ako yung tinatawag natin concert. Live concert. Sa concert. At para bang, siyempre yung expectation ng Yung pressure, no? ng mga Pressure. gustong makapanood. Siyempre, iniisip ko rin yun na yung bang... Huwag sila ma-disappoint. Oo, sana po. Pero, pasasaan din yun rin natin. Maria Leonora Tes. Mga kaibigan, napag-uusapan na lang yung buhay singer, buhay artista. Meron pa kayang ibang buhay si Nora na ikukwento sa atin sa pagbabalik po na Melody? Ang galing. Ang ganda ng format ng show na ito, mga ka-youth. Na-miss ko po talaga. Kung napansin niyo po, hindi lang yung host, yung mga nagtatanong. Partner yung host, dalawa, si Mel and then si Jay. Perspective ng lalaki, perspective ng babae. Napakagaling po na tandem. Talagang alala ko po ito nung ako po'y bata pa dahil Mel and Jay, I think linggo po ito, linggo na show. And yun nga, kung napansin niyo yung format din po nila, yung mga audience pwedeng magtanong. Nako, sa panahon natin ngayon, yung mga talk shows natin, I don't think na ganito, nakakamiss po yung format nila at saka quite aggressive. I think yung ibang paraan ng pagtatanong hindi na to acceptable sa ating panahon ngayon, mga ka-youth. For example, I remember yung sinabi ni Mel kanina, bakit ang hilig mong mag-ampon? Kung tinanong mo siguro sa panahon ngayon, nako, sa henerasyon ngayon na maraming sabihin na natin softy, ayun nako, may mga cancel culture magsasabi, anong uri naman na ng pagtatanong yan? Parang yung pagtatanong ni Mel, parang merong something negative sa pag-aampon. Pero ganun po talaga yung lipunan po ng 1990, so that is around more than 30 years ago, mga ka-youth. So, nakakatuwa na meron po tayong ganito po source video na pwede pa rin pong panoorin. Although, like what I said, yung audio file nga po, yung sometimes yung S nagkakaproblema, like concert, parang ganyan yung pagkakarinig natin minsan. But hopefully still, mga ka-youth, naiintindihan pa rin naman po yung mga audio po ng video na ito. Pwede ako magmanay sa kanila? Okay. Ako, napapansin ko, ako na lang sinatanong. Oo, tigil mo daw mga. Kahit sino sa inyo, pwede sumagot. Ba't kayo nakanganga? Hindi lang po. Paano ninyo nagustuhan ang isang Nora Honor samantalang marami kayong nababalitaan Paninira. na parang Intriga. hindi maganda? Sa isang Nora Honor. Pero hanggang ngayon ay nandiyan pa rin kayo at nagtsasaga pa rin kayo manood at nagtsasaga pa rin kayo sumunod kung nasaan ang isang Nora Honor. Siya napakabait ni Guy. Sa totoo lang, Guy, kaya ako napunta dito, nalaman ko, ikaw get kay Mel and Jay. Sabi ko, fans ko siya, may timpang buhok ko noon. Gusto kitang makita. Ngayon puti na buhok ko, 71 na ako. Ngayon lang kita nakilala. Ngayon lang kita nakita. Kanakanunin kita ko. Okay. Pwede po ako magtanong ulit. Salamat po, Nanay. Maraming salamat po. Saan po ba nag-umpisa ang inyong pagiging fan? Dahil sa pagiging singer ko o nag-umpisa sa pagiging artista ko? O saan ka? Nung nag-start at nanalo ka sa tawag ng tanghalan, high school pa lang ako noon, nag-aaral ako, at hindi nalalaman ng mga magulang ko na hindi ako pumapasok sa eskwela. Dahil nagtutuloy ako sa studio noon, para sundan ang career mo noon, Pero yun hindi bad influence, kasi yun ay paghanga. Dahil dun sa paghanga mong yun, sa isang idolo mo, dun mo makukuha kamukha sa'yo, parang naging gabay ko ang buhay mo dahil yung pag-unlad mo na nagsimula ka sa maliit. Dahil ako, ganyan din ang naging buhay ikaw. Kuya James, Kuya James, naalala ko lang. Kasi to mention to Guy na nag-work ako sa hospital, in one of the private hospital. Kung sabihin, iiwanan mo yung ino-offer para manood talaga. Hindi, Kuya Jay, inaano ko lang kay Guy. Kasi doon ako confine nung araw, yun ang hospital nila. Ngayon doon ako confine sila Mamay Tunying, doon ako confine sila, doon sila nagpapagamot. Ngayon, kasi ako, Kuya Jay, nakikita ko, pag dumarating si Guy doon, dinadalaw niya ang ina niyang may sakit,
doon, nakikita ko talaga doon ang pagmamahal ng isang Nora Aunor sa magulang. Kung gano'n, kaya doon, naging inspirasyon ko talaga. Ngayon, pati yung takbo ng buhay niya na sabi ko, ang isang mahirap palang kamukha namin pwede palang, bakit si Guy narating niya yung dapat marating? Siguro mas lalo kami. Nasa pagsitikap din namin. Pero maisarong ko, Nora, no? Ano ang ayaw mo sa sarili mo? Diretsuhin na natin. Gandang Bago tanong. sumagot si Nora, sandali lang po, magkaanak po lang kami. Galing. Ang galing na mga tanungan. Ang husay din po talaga ng tandem. And nakita niyo po yung format. Very interesting. It's something that it really confused me a little bit. Dahil si Nora ang nagtanong sa fan. Ang galing. No, I don't think that we would have that kind of opportunity sa atin po mga talk shows ngayon. I don't think so. Sa kanya, ako naman yung magtatanong kasi ako ang laging tinatanong. I think in a way, it really shows to me how she values her fans. And nakita niyo naman po yun sa mga tribute po. Sa countless na mga tributes po ngayon. Sa countless na mga kwento ng mga nakatrabaho niya, mga nakasama niya, very generous. So, it really shows. So, in a way, iyon po kasi din na yung mga favors po na nakukuha natin sa ating buhay, mga ka-youth, ito reality lang po, Sometimes, mas nagiging magaan yung loob ng tao sa'yo na magbigay ng pabor sa'yo dahil sa iyong actuations din sa pakikitungo mo sa iyong mga nakatrabaho, even sa mga, for example, sa mga staff, sa mga janitor. Kapag nagpakita ka ng kabutihan, talagang babalik din po talaga sa'yo So, nakita ko po yun kay Miss Nora Aunor na despite her awards, actually, kung titinan natin, kung di ako nagkakamali dito, 255 nominations, ayan, and 200 wins ang kanyang mga awards, So, iba't iba yan. MMFF, International Film Fest of India, Film Academy of the Philippines, pati sa France, at iba pa. Kaya hindi na shocking na kung napansin niyo po sa social media, may mga tribute po, may mga artikulo po patungkol sa kanyang kamatayan mula sa iba't ibang international na news agencies. Yun nga, sadly, she passed away at age 71 dahil po sa nasabi na rin ng kanyang anak, na-reveal ng kanyang anak na acute respiratory failure. Yan po yung cause po ng pagkamatay ni Miss Nora Aunor. But anyway, so let's continue. Very exciting, very engaging po talaga na talk show. Oh my, nakakamiss po talaga yung ganito. Di ba na ang namahalan mo, kung man mahal ng iyong puso, ang bawat pangalan ikalaro, kaibigan di sa panlamang, ang lunakan ko ng ganito. Love how your eyes day whenever you get near. Meron na po iniwang katanungan, Guy. Opo, ano pa ang ayaw mo sa sarili mo? Ang ayaw ko, siguro yung, hindi naman masama, pero sa sobrang, nagiging masama, katulad na... Sayang pang sagot. Sobra? Siguro sobrang mapagtiwala, Niloko ng tao. sobrang mawain, na kadalasan, pag may nagkamali sa'yo at bumalik sa inyo, sa akin, tinatanggap muli, pero yung pagbabalik na yon, may mga intention na rin palang hindi talaga maganda. So, pagka nangyari na pa, siyempre pag gumawa na hindi talaga na maganda talaga yung sobra, sila naman ang gagawa ng laban sa akin, yung mga ganong tipo. So, anong ginagawa mo ngayon para, siguro napalitan mo ba yan, yung ugali mong yun? Medyo ngayon, kasi nagpapalit na rin ng mga tao. Nung araw talagang hindi ko matiis. Kaya lang sabi nga nila, pag sobra talaga, parang sabi nga nung kanta ng idol ko, di na natuto. Pero yun, unti-unti kong natututunan yung gano'n. Guy, bago tayo maghiwa-hiwalay, pakinggan mo sila. Well, I think it's about time that she comes out with a concert because she is a wonderful singer. And she just needed a little bit of confidence because usually she's afraid to sing live. Si Guy nakalagay sa isang sitwasyon, sa isang posisyon na ang dami-dami mga tao sa palibot niya na sinasabi sa kanya, Guy, maging ganito ka. Guy, maging ganun ka. Guy, gawin mo to. Guy, gawin mo ito. Ang dami-daming iba't ibang demands. Inilalagay siya kung saan-saan dapat mapalagay. Ako, ang gusto mong sabihin kay Guy, gawin mo yung gusto mong gawin. Kung ano makapagpapaligaya sa'yo, maski na maraming taong mag-object at maraming taong magdamdam o anuman, kung anong gusto mong gawin, makapagpapaligaya
magpapataligaya sa'yo bilang ikaw, bilang si Gael, bilang tao. Gawin mo yun. I love you. Good luck. I just want to say, I love you, good luck to your concert, and happy birthday. Yeah, marami sila. Pero, siyempre, meron na rin yung mga sunari ko. Siya lang nag-iisang superstar. Sana maging successful ang kanyang concert at alam kong kayang-kaya niyo. Pero siya kinakabahan eh. Ganun naman yung ugali niya. Masyadong wala siyang tiwala sa sarili niya. Pero magaling siya. I know that people are really waiting for this, the very first concert. And I'm very happy na kasama ko sa concert na to. For your birthday, I just wish that talagang maging masaya ang birthday mo. At I wish that that you continue to, in your heart, to just live a life that is pleasing to God. God loves you, and so do all of us. I love you. Okay, so mga ka-Youthy, yung first part po natin, ito po yung, syempre, Mel and Jay na guesting po niya. And yung second part naman, yung isang interview video pa na ating papanoorin naman, is isang early 2000s na show. I remember this very well too. Ang pangalan po ng show na ito is Sis 2000s na po ito. So kung isipin po natin yung agwat po nung first video natin, and then itong pangalawa, around 10 years, or more than 10 years. So Janice and Jelly naman po. Sa isang GMA7 show naman po ito. We are sisters. We are sisters. Sa dami ng Paskong dumaan sa buhay ng ating panauhin, may masaya, may malungkot, may marangya, syempre may kagipitan din. Maalala pa kaya niya ang mga Pasko bago pa siya nakilala? Please welcome, at we're so happy to have her here, Miss Nora Honor. Hello, Ate Guy. Good morning. Good morning. Welcome to Sis. Welcome to Sis. Salamat. Siyempre, Ate Guy, alam naman natin lahat kung paano at saan kayo na-discover. Siyempre, gusto naman namin malaman, bago nangyari yung pagiging Miss Nora Honor, kumusta ang mga Pasko ni Nora Villamayor? Masaya, malungkot. Kadalasan malungkot. Bakit? Kahirapan? Ang araw kasi, mahirap. dahil siguro sa kahirapan namin. Talaga? Oo. Bakit? Kasi, syempre, yung tatay ko nagtatrabaho lang sa yung kargador sa estasyon ng tren. Mama ko naman, yung tumatanggap ng mga tahiin, yung nananahi ng damit. Okay. Ngayon, paminsan-minsan lang naman nangyayari yon. Pero, ang katulad ng halimbawa, yung tatay ko, di magsisweldo yan. Villamayor kasi, letter V yung umpisa ng apelyido. So sa bandang huli siya. Ngayon, halimbawa, sa isang araw at kumita sila ng mga 100. Siyempre, kung ano yung hatian niya. Union eh. Union eh. Paghahatian. Oo. Pag walang natira dun sa pera, kahit na nagtrabaho siya ng buong maghapon, wala talaga. Wala siya. Bakit? Dahil nasa last siya? Oo. Ganun yun. Sana pala honor din yung ginamit. Sana honor. Bakit mo naging honor muna? Hindi, kasi ganito yun. Nung sumali naman ako sa tawag ng tanghalan, nung unang sali ko sa tawag ng tanghalan, ang ginamit ko yung tunay na pangalan ko, yung Nora Villamayor. So, nanalo ako ng first prize. Kaya lang, nung maglabang kami ni Joseyap, yung dating champion, nanalo pa rin si Joseyap. So, doon sa tawag ng tanghalan, bago ka makabalik uli para sumali, siguro matagal. Kaya nung pagbalik ko, mga 6 months siguro yon, nag-audition uli ako, ginamit ko ng Aunor. Yung Aunor, yun yung apelyido ng asawa ng kapatid ng mama ko. Okay. Father, yun. At nung ka sumikat sa Honor. Doon nag-umpisa yun. Doon siya nanalo. Win. Ano-anong naalala mong pagpasko, hinahanda nyo? Nung araw? Yes, nung Villamayor pa kayo. Naalala ko lang yung isang talaga umiyak ako ng Pasko. Nasa probinsya yun, di ba? Nasa may hagdanan ako, inintay ko papa ko. Tapos dumating papa ko. Ang dala-dala niya isang pirasong adobo. Inutang pa niya yun, ha? Inutang pa niya yun. Kasi nga wala nga siya nakuha nung sa sweldo. So, yun ang pinagkati-hatian namin. Tapos, kadalasan, di ba, sa pagbata ka, naririnig mo yung ibang mga bata, masasaya. Tapos, nakita mo may mga manika. Buti na lang manika yung aking hinahanap nung araw. Akala ko mga baril-baril o kung ano-ano, di ba? Manika naman hinahanap ko. Yun, naiingit ako. Yung bang sana ako meron ding ganyan. Meron ding manika. Diba?
yun, medyo may kalungkutan. Kaya ako nagpursige dahil siguro doon. Pero kadalasan yung Pasko namin na malungkot, sumasaya lamang pagkatapos namin, wala nga yata kami Noche Buena noon eh. Pagkatapos ng panghapunan na pagkain, para bang nag-iipon-ipon kami lahat, buong pamilya, tapos nagkakantahan kami. So doon kayo nasanay pagkantahan. Okay, before we continue mga kayuti, kung napansin nyo kanina yung manika, siya nun Maria Leonor Teresa. Famous nila na doll na parang anak-anakan nila ni Pip, kung di po ako nagkakamali mga kayuti. Yan, so yun yung mga urban legends, malala ko po kasi. But anyway, so still, we can see here another different format naman po ng talk show noong early 2000s, sa SIS. So ito naman, instead of having parang studio audience na nakikinig, nakikisama sa discussion, itong style naman pala ng SIS parang parang barkada, parang magkumari lang na kumbaga sa snacks lang, kung makikita niyo po dito meron silang orange juice lang on the table and then very private lang na conversation. Very nice format din po. So anyway, let's continue. I'm excited kung ano pa yung pwede nating matutunan dito patungkol kay Miss Nora Honor. Oo. Sino ba kayo magkapatid dati guys? 5 kami dati, 4 na lang ngayon. Ilan kayong babae? 2 lang kami babae, 3 lalaki. So, kakantahan na lang kayo. Paano pag bigayan ng regalo? Wala talagang ganun. Tutulugan na lang. Nagsisimba kayo sabay-sabay? Oo naman. Yung pagsisimba, oo. Ano yun, nakagawian namin tuwing alas 6 ng hapon. Basta sa amin, toka-toka yun, maglilid ng rosary. Mag-rosaryo. Mag-umpisa sa papa ko, tapos mama ko hanggang sa akin. Pag wala yung iba, basta't mayroong isang sa pamilya na mag-rosaryo, yung ganon. Tapos tuwing linggo naman, alas 4 yan, ginigising talaga kami ng mama ko para magsimba. Mini-wish niyo nung Pasko, tuwing Pasko nun? Matulungan yung pamilya. Na makaahon sa paghihirap. Yun talaga yung mula nung namula na yung nagtatrabaho ako. At yung trabaho, parang trabahong lalaki yung ganun. Kaya akala nila tomboy ako eh. Kasi yung mga trabaho ko, puro trabaho ng panlalaki. Katulad ng di ba pag nag-iihib ka ng tubig, yung dalawang lata sa buhat. Ganon, ang tawag doon? Hindi ko ako ang tawag. Yun, basta't yun. Ginagawa niyo talaga yun? Ayun, ginagawa ko yun. Pingga? Yun. So, at such a young age, ang bigat nun Mabigat yun, pero hindi naman puno yung lata. Masyado naman yun. Kaya siguro ako hindi na lumaki. Dahil siguro sa ganun. Oo, pero yun ang kaya nakamulatan ko na rin na talagang ako lang sa pamilya, sa magkakapatid na ano kayang trabaho pwede para makatulong? Naisip niyo ba na ito ang magiging pagkanta, na pag-arte, ang magiging... Naging puhunan ko lang yung pagkanta kasi sa pamilya nga, ako yung medyo kumakanta talaga. Kumakanta naman. Although yung mga kapatid ko talagang magaganda rin yung boses nila. Pero syempre, at saka ako lang talaga yung porsigido para makaahon yung bang kahit na ano sigurong trabaho. Kaya nagtitinda ako ng mga kakanin sa gabi, yung mga lutong ulam sa palengke sa gabi. Lahat ginawa mo rin? Ginawa ko yun. Minsan naalala ko nga yung para lang makatulong. Pagka elementary ako sa Bicol din, bago umuwi ng bahay, mayroon kaming mayroon akong dinadaanan na parang basurahan na, tambakan ng basurahan. Pupunta muna ako doon para maghanap ng mga tingga. Kasi yung tingga, kinikilo yun eh. Naipagbibili yun. Napagbibili yun? Sa junk shop. Kaya maghanap ka, mag-iipon ka ng mga dyaryo. Bote. Yung bote naman, para maghanap din ako ng bote para nililinisan ko maigi, para lalagyan ko ng bagong, yung tubig na maiinom. Ayun, yun ang tinitinda ko sa tren. Ayun. Noon ba naniniwala kayo sa Santa Claus? Parang, ayun ko. Pero parang hindi. Parang, Oo, siguro sa kahirapan namin, di ko na naiisip yung mga gano'n. May Santa Claus, pero parang malayo. Hindi marating. Parang gano'n. Paano kung maniniwala? Oo, di ba? Okay naman yun. Totoo yun. Syempre nung bata tayo, may pagka-ingitera rin tayo. Lalo na pag bata tayo, lalo na makita mo, katulad kanina si Sammy, may mga manika yung mga kalaro mo, ganyan. Meron ka ba naramdaman gano'n nung bata ka na yung mga kalaro mo, meron sila? Wala akong kalaro halos. Ang kalaro ko ng puro lalaki. Ay, di barel. Di barel, yun. Kaya nagulat ako, puro lalaki nga ang kalaro ko nun. Bakit hindi babae? Ayun ko, hindi ko alam eh. Naiilang siguro sila sa'yo? Baka nga.
Eh kasi naman nagbo-watch siya ng ganun eh, di ba? Baka naman siga kayo noon. Hindi, pero girl pa rin ako kasi naghanap ako ng manika eh. Kaya nung yung lola ko noon, dito sa Manila, nagpadala ng manika, naputol yung, yung kamay. Ay, tuwang-tuwa na ako noon. Talagang lagi kong katabi yun sa pagtulog. Tapos tinahian na lang ng mama ko ng kamay. Yung ganun. Sa aming pagbabalik ang Pasko ni Nora Honor na ngayon ay kinilala na bilang isang bituin. Well, of course, my very memorable Monday of the many Mondays in my life, including her. Dalawang bagay nakita ko so far, no? Yung kanyang talent na kanyang, kumbaga, pinaniniwalaan na meron siya. And nasabi niya rin po kanina, yung kanyang pagiging porsigido sa kanyang ginagawa. Kasi nasabi niya po kanina na kumakanta din naman yung kanyang mga kapatid. No, lahat naman sila is parang, kumbaga, musically inclined, pero siya din yung nagpursige talaga. So we can learn from that too. First, you have to trust what you can do. Kung meron kang talento, dapat alam mo at naniniwala ka. Of course, you have to improve it. And then you should always chase after your dream. Ang alam po natin so far based on the early interview, nakitira siya sa kanyang kamag-anak no, sa Manila. And with the knowledge, of course, na she could sing and maybe help out with her studies. No, I think she mentioned kanina Centro Escolar University. So may sa may Mendiola. But anyway, so far, very interesting. Although I feel na mas happy no, yung feeling sa first na guesting niya. Sa Sis is wala silang studio audience, so direkta na. Parang tanungan lang ng magkapatid na si Janice at saka si Jelly. And then her, of course, as the guest. Yung tawag ng tanghalan. Doon sa tawag ng tanghalan, ako ang MC na nag-take over. Doon sa pang-14 na Mondays as a winner, as a champion ni Nora Honor. Always be, we are sisters, we are sisters. Always be, we are sisters, we are sisters. Alamin naman natin kay Ate Guy kung kumusta naman ang Pasko ng isang superstar. Eh, syempre, Ate Guy, na naging superstar ka na, kumusta naman ang Pasko mo noon? Siguro talagang ibang-iba siya doon sa Pasko niyo dati. Ay, oo. Talagang masayang-masaya to yung Pasko. Kasi, di ba noon... Bawi? Ganun ba yun? Sobra. Kasi... Parang lahat ng hindi niyo nagawa o nakain o parang gano'n. Kasi noon, di ba nagpo-produce naman ako ng pelikula, nagpo-produce ako ng TV. So, may mga tao, may staff, gano'n. Tapos, tuwing Pasko yan, may program. Ay, Christmas party. Tapos, may Christmas party. Tapos, yung mga reporters, mayroon din silang grupo. Nagkakaroon ng contest. Tapos meron parang yung costume party, tapos hulugan sa pool pagkatapos noon. Tapos merong raffles, yung mga ganun, masaya. Siyempre, Ate Guy, nung superstar na kayo, anong unang-unang regalo niyo sa mga magulang niyo? Actually, batian lang kami noon. Talaga? Nandito na sila noon. Hindi kami nasanay nung may regalo. Dahil sa ganung, kasi yun ang lalakihan ninyo. Lalakihan namin. Basta't magbabatian kami ng masaya na kami noon. Basta't kompleto lang kami. Basta't andun kayo magkakasama, lalo sa Noche Buena. Ano naman ang unang-unan yung regalong natanggap bilang superstar? Yung parang talagang nagulat kayo na, wow, ganito ba talaga to? Alam, sa dami. Kasi yung mga, di ba noon, mga producers, bibigay sa recording, sa pelikula. Kaya hindi ko na, mga fans, yun, sama-sama yun. Kaya minsan pag kayo natatanggap ko noong araw na regalo, talagang tambak. Ano yung di nyo makakalimutan ever na binigay sa inyo? Yung Santo Niño. Kasi noon, every time na hindi. Santo Niño. Kasi may mga magre-regalo ng mga santo, no? So, mayroon akong isang... Ang dami Santo Niño noon. Mayroon lang ako isang naitago at yun ang lagi kong kasama hanggang ngayon sa kwarto ko. Natago nyo hanggang ngayon? Ang galing. Yung, syempre, okay, sikat na, okay na ang buhay, pero ano yung pinakamalungkot na Paskong naalala nyo that time? Pasko? Para akong turita, no? Siguro nag-iwalay kami ni Boyet. Ayun, oo. Di ba? Unang Pasko niyo na
wala siya. Was he your first boyfriend? Ay, hindi. Si Pip. Si Tito Pip. Si Tito Pip, siya yung boyfriend niya Oo, yung first love ko yun. First love. Kwento mo kung paano naman naging si Tito Pip. Ay, hindi kasi yun. Pumunta ako dito sa Manila. Si Pip yata nag-guest na yun sa mga iba-ibang programs sa TV. So, parang minsan nanonood ako. Madalas ko siya makita sa TV. Tumibok yata yung Di ba? Natural lang naman yun sa bata. Sabi ko, paano ko kaya makikilala to? Tapos minsan, talagang lagi kong naalala ko yung itsura niya, ganyan. Hanggang sa, nung mag-guest ako kay Carmen on camera, Carmen Soriano, sa Channel 5 nung araw, nagkataon guest din pala si Pipo. Doon kami pinagkilala. Si Direk Alquin, si Tito Alang nagpakilala sa amin. Yun. And the rest is history. Anong favorite yung song ni Tito Pip nun? Let It Be Me, yun yata yung theme song. Hindi ko alam yun. Alam mo yun? Darling, you can count on me. Okay. Yung ba yun? Baka mali ako, teka muna. Devoted to you. Devoted to you nga pala yun. Pero isa pa yun, Devoted to you. Ano ba yung, ano yung kanta yun? Let It Be Me. Hindi yun. Ikaw na yung mga dito sa gilid. Ano yun? Basta Let It Be Me. Let It Be Me. Yun. Christmas song ba na may meaning sa inyo? Yung talagang tuwing naririnig nyo, parang nagre-reminisce kayo tungkol sa buhay dati? Wala. Basta lahat nung Christmas songs, gusto ko. Niluluto ka ba, Tigay? Nagluluto naman ako. Anong favorite? Anong specialty mo? Lutong Bicol. Bicol Express. Maanghang. Oo, maanghang. Actually, Bicolanong family lang mami namin. Oo, talaga. Saan sa Bicol? Bakon, Sorsogon. Bakon. Kaya mahilig kami sa mga ginataang kung ano-ano. Kung ano talaga. Bicol Express. Pag Pasko, kayo naghahanda, nagluluto, ganon? Nagluluto. Oo, ako. Talaga, yung mga Bicol Express. Ano pa? Pero pag andyan yung mga ibang kapatid ko, sila na lang. Pero ang kadalasan, mama ko at papa ko ang naghahanda. Anong paborito niyong kainin? Ako wala naman hindi ako masyado mapili kasi sa pagkain. Kung ano masumpungan. Kung ano, andyan, at masarap yung pagkakaluto. Gusto ko. Gusto ko malaman. Sa bahay, nagsha-shorts ka ba? Nagpaka-t-shirt? Ano mga outfit sa pambahay? Pa nga ako. Ay, hindi. Biro lang yan. Hindi, nagsha-shorts naman ako. Yung palakad-lakad sa kusina, yung may ganun ka ba yung pag-isip sa umaga? Ano ba balita dyan? Balita dyan, anong pagkain dyan? Okay, before we continue, kung napansin niyo po yung style po ng kanilang pagtanong po is very spontaneous lang, no? There are good or bad sides to it too. First, sa ganito pong paraan ng mga interviewers, kinakailangan yung mga interviewers talagang meron pong rapport, no, with each other. Kung napansin niyo, very dynamic yung kanilang pagtatanong, pati kung ano yung sinusuot mo sa bahay, ano yung mga niluluto mo. I think yung issue ko lang sa kanilang pag-host dito, sa kanilang paraan ng pagtatanong, maybe mas dapat na may cue cards siguro sila para to guide them on the right questions to ask. Yun nga po kasi ang problem pag naging masyadong dynamic, kumbaga talagang free-flowing lang, is minsan yung mga tanong hindi ganun kaganda. Or for example, kanina ko napansin nyo, for your first boyfriend daw, alam naman natin si Pip, but Jelly was thinking na it was Boyet De Leon at first. So yung mga ganun po na mga kumbaga magpagkakamali, you could actually prevent that kung ikaw po ay mas structured sa inyong pagtatanong. And syempre po, yung aking background po dyan, I was able to interview some, sabihin na natin mga celebrities din po. And it's very, very important to know what you want to ask and the information that you wanted to get. And makikita nyo rin po, ito tungkol po ito sa body language. Malalaman nyo po na medyo uneasy na yung isang guest, for example. Sa pamamagitan ng gestures po or mga body language na medyo defensive. Kung nakita nyo po, nakaganito na po yung shoulder ni Nora Honor. So in a way, questions about her cooking or how she is inside the house, yung mga ganun. So it would make you feel uneasy. And sometimes, tingnan nyo rin po yung movements din po ng mata ni Miss Nora Honor kanina, kung napansin nyo. When she was asked patungkol sa kanyang pagluluto, ang unang yung sagot is siya daw nagluluto, tapos gumanon yung kanyang mata. So malalaman nyo po na maybe she was not telling to you, the whole truth. Kaya kumbaga biglang kumabig siya, sinabi niya na kapag nandyan yung mga kapatid niya or yung mga magulang niya, sila yung nagluluto. Well, the good thing mga ka-youth is sa pagtatanong po sa mga interviews is makikita nyo rin talaga yung humanity ng tao, especially sa mga tanong na hindi expected. So makikita nyo na medyo uneasy and makikita nyo kung
kung papaano sumagot ng kumbaga yung showbiz na pagsagot. Ayan, so makikita natin yung expertise ni Miss Nora Honor sa pagsagot ng mga tanong na ito, no? Siguro syempre sa ilang dekada niya na rin na experience, of course. Saan mo yung cabinet? Oh, nakapamalengke na ba kayo? Ay, daw masyadong ganun. Daw masyadong ganun. Anong ginagawa niyo pag nasa bahay? Let's say, pag gising niyo sa umaga, anong happening? Kadalasan kasi component sa mga stereo. Ay, music pa rin, Music pa din. Hanggang ngayon yun. Pagka may headset na ako, headphone, hindi mo na ako may istorbo nun. Talaga? Kahit na... Ay, pinakikinggan niyo? Songs ngayon yung mga songs ng araw sa Superstar kasi ang hilig ko yung magre-re-edit ako. Okay, magre-remix ako ng mga kanta ng araw. Yun, nagagawa ko naman. Mixer pala siya. Ay, hello! Kamusta yun? Alam niyo ba yun? Hindi. Mahilig ako sa ganun. Tsaka yung mga maglalagay ng mga kable sa likod ng mga... Ay, si Janice ganyan din ang gusto niya. Yung nagbabasa ng manual? Ay, nagbabasa ng manual, hindi ko rin. Wala. Basta ako sa akin, ano yung kaya minsan nasisira ka agad yun. Kasi inuhulaan ko lang kung saan ko ilalagay ito, minsan pumuputok. Siyempre, Ate Guy, nanonood ba kayo ng sine? Sa movie house, ha? Sa movie house. Nung bata ako sa probinsya, mahilig ako manood ng sine, lalo na noon pagka pelikula ni V. Nung kumari ko. Hindi, totoo nga. Viva Santos. Talaga? Oo, nung bata ako. Kaya ilang beses ko panoorin yung True Disliit at saka yung Ging nung araw, yung pelikula niya. 5 beses. Nakakain mo ba naman? Nakwento mo ba yun ever kay Ate V? Nakwento ko na yun sa kanya noon. Nakwento ko sa kanya. Sa sino paborito? Kasi fan ako talaga. Pag may talagang yung makikita mong ordinaryong fan na maski ngayon pag may nagustuhan ako, fan pa rin ako, nagiging fan pa rin ako. Yung gano'n ako. At nagpapapirma ako, ha? So, sino pinapanood niyo ngayon ang paborito? Ngayon? Ngayon, sorry. Okay, before we continue, si Jelly, as honestly mga ka-youth, as I'm watching this, I don't want to use the word annoyed, pero I think, pag interviewer ka, let the guest speaker marinate sa kanyang pagsagot. So, masyadong mabilis, masyadong fast-paced yung kay Jelly na patatanong. Hindi niya pa kumbaga nabigyan ng ample time to explain yung magaganda sana ng mga experiences ni Ate Guy. So, masyado siyang rapid fire kumbaga. May mga good sides and bad sides din po yan, pero honestly, dito po sayang yung mga opportunity for Ate Guy to explain more. For example, sana na-exploit niya yung pagsagot dito ni Ate Guy patungkol sa kanyang pagiging fan ni Ate V, So, sana na-allow niya na i-marinate, i-explain pa further, magbigay ng further details, tahimik muna, let the guest speaker speak. Pero kasi po, isa sa mga, kumbaga, struggle ng mga interviewers is yung tinatawag natin na dead air. Ayaw na ayaw po kasi natin ng dead air. So, siguro yun ang thinking ni Miss Jelly dito na masyado siyang rapid fire, So, tanong niya agad, sinong hinahangaan mo ng mga artista? Kumbaga, hindi pa nga na-establish very well ni Ate Guy yung kanyang point nga patungkol sa pagiging fan ni Ate V. So, sana ganun po, So, lesson po yan sa atin po mga interviewers, na let it marinate, kumbaga. Let the guest speaker just say what she wants to say. And then, interject lang on some points na kinakailangan mo na talagang putulin or magbigay ng statement mo or perspective mo as the interviewer. Pero wala ako ngayong napapanood. Okay. Naka-headphones kasi nagmi-mix. Oo. Wala ako masyadong. Maski sa TV, hindi ako masyadong nakakapanood ng TV. Nakakaawan. Siya, marami pa tayong aalamin kay Ate Guy sa pagbabalik pa po na sis. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. I mean, live testimony to kasi ako kasama niya palagi tsaka nakikita ko tsaka it clearly happens. Marami nakakaalam noon pero ako lang nagsasabi na talagang pambilirang pagkasikat yung inabot ni Guy. Always be, we are sisters, we are sisters. We are sisters, we are sisters. Siyempre, nandito pa rin kami at kasama pa rin namin ang superstar na Miss Nora Honor. Janice, alam mo, ang tatanong natin ngayon? Kasi syempre, napag-usapan na natin na mga Christmases ni Ate Guy bilang superstar. Yan. Bilang ina, kumusta naman ang mga Pasko ni Ate Guy? Ina ba? Hindi. Ngayon, medyo masaya naman pag dumarating ang Pasko kasi pumupunta naman sila sa akin. Nung araw naman, baby pa sila. Syempre, hindi katulad nung araw na kasama mo sila hanggang umaga, hanggang kinabukasan, hanggang sa ano. At saka nagkakagulo sila sa regalo. Ngayon kasi pagkatapos ng magbatian kayo, siyempre magpapaalam. Kanya-kanyang pamilya. Yun yun. So paano na? Pagka umaalis na sila, kung nagpapaalam na sila, sige ma, bye-bye, uwi na kami. Siyempre, oo, pero hindi ko na pinapakita.
Talaga? Nalungkot tuloy ako. Nalungkot diba? Kasi pag lumaki kasi yung mga anak ko yun. Kaya pagkatapos nun, pag wala na sila, nasa taas na naman ako sa loob ng kwarto. Ayan. Siyempre, naging mahirap ba sa'yo pagtanggap na sila ay may mga sarili-sarili na rin buhay? Nung una, nung umpisa? Hindi, nung una, yung kay Lotlot yata, dahil si Lotlot ang nauna. Ang unang, nagsiselos din ako pag may boyfriend. Alam mo na. Ay, talaga? At saka lalo siguro pag may girlfriend. Kaya there was a time na parang isang bahay kami, tapos alam ko kasi may boyfriend siya noon. Tapos, syempre, ako naman, hindi naman ako nakikialam dahil para ako nung araw din naman, ayoko rin ang pinapakialaman ako. Basta't ako, pag may nakikita na akong mali, doon lang ako pumapasok. Minsan hindi naintindihan ng mga bata. Sinabong bata pa, syempre. Syempre, bata pa. Basta sa kanila, kung ano yung turo ng puso. Doon. Parang ako din nung araw. Parang hindi kami nag-uusap yung ganon. Kasi minsan, uuwi siya ng alas 12. Hindi ako sanay sa ganon, umuwi sila ng alas 12. Lalo na pag babae. Ayun, napagkasabihan ko, nagtatampo rin. Siyempre, hindi ko rin maalis. Pero naintindihan ko naman yun. Yun, pero napag-aralan ko na yun na balang araw, yung mga anak mo, mawawala rin sa'yo kasi magkakaroon na rin ng sarili nilang pamilya at ikaw na lang maiiwan. Pag lahat yun, nagkaasawa at nagkaroon ng sariling pamilya, ikaw na lang mag-isa, di ba? Kaya minsan, kailangan din siguro yung... Sana magkaroon ng isa. Sana magkaroon. Kasi hindi rin pa pwede yun eh. Kailangan din sila magkaroon ng sariling buhay. Ikaw na maganap kung sino yung makakasama mo sa buhay mo. Yun. So, paano na yung... Eto, pag-usapan naman natin yung... Siyempre, sino natira na lang ngayon? Yung dalawang lalaki. 2 boys. Oo. Si Kiko at saka si Kenneth. So, paano nyo sineselebrate ngayon ng Christmas? Magdadatingan sila sa bahay? Oo, dumadating sila sa bahay. Tapos, doon nagbubukasan ng gifts? May gift. Kung may gift. Hindi, doon nagbubukasan. So, kayo din na nagsha-shopping pang-gift sa mga apo? Doon lang. Pag malapit na. Ano mas enjoy, yung apo o yung anak? Kasi bihira ko makita yung mga yung apo. Yung mga apo. Mas naano ko doon sa anak. Pa rin. Sa anak pa rin. Kasi ako hindi ko nga matagal ko na hindi nakikita. So, ito pumapasok din sa school. Tsaka hindi ko kasi nakakasama. Sa bahay. Walang ibang bahay kasi nila. Oo, sa bahay. Paano kayo mag-usap-usap? Paano kayo mag-usap-usap? Nagkakatagpo-tagpo kami, nagkakaroon ng pagkakataon na walang pasok, o wala rin akong ginawang pelikula, tapos tatawagin ko sila, tapos lahat ng problema, ibang problema mo. Ibang gusto ko sabihin nila sa akin kung ano yung pagkukulang ko. Hindi sila nagsasalita kadalasan. Kaya minsan hindi ko rin nalalaman kung ano yung mga problema talaga nila. Nalalaman ko pa sa yaya o sa ganito, sa ganyan. Siyempre, natural. Sabi ko nga, isang malungkot na pangyayari din sa akin kasi yung ang laki din ng pagkukulang ko nga rin sa kanila. Pero, naaayos namin yung pag nag-uusap. Kaya lang, pagkatapos namin mag-usap, ang tagal na naman bago mag-usap uli, hindi ba? So, hinahanap-hanap rin namin yun, syempre. Iba yung bonding na nakakapag-usap. Siyempre, Ate Guy, itong mga panahon na to, parang sa lahat ng mga anak mo, parang ang pinaka naging controversial si Matet. Di ba? Si Matet, parang actually, sinasabi nga nila, in a way, yung pagiging carefree niya, pagiging minsan, may pagka-rebellious siya, parang, sa tingin mo ba, parang ikaw din siya. Meron siyang sarili ng diskarte, meron siyang sarili ng gusto na eto ang gagawin ko kasi eto yung gusto ko. Hindi naman. Iba kasi ang ugali ko nung... iba, malaking pagkakaiba kasi ako kahit paano, kahit matigas ang ulo ko, halimbawa, ginusto ko to. May intention ako maganda. May intention ako para sa lahat kasi nung mulan bata ako sa pamilya talaga eh. Sa pamilya talaga. Kaya pagka medyo tumigas ang ulo ko, para din sa kanila yon, hindi nila alam yon. At saka, mabait akong bata kasi eh. Tinano na yung talagang binuhat na yung sarili mong pon. Hindi, talaga yung bang, kadalasan naman, hindi naman matigas din ang ulo. Sumusunod ako eh. Kung dapat. Katulad nga nung sabi nung mga nanay natin nung, ako lang siya, ang daldal ko, no? Nung araw na, pag nag-away kayo ng, halimbawa sa magkapatid, pag nag-away, kay mali, kay tama, basta mas matanda sa'yo,
kailangan... Okay, tama siya. Tama siya. Tao, di ba? Ganun kasi talaga noon. Ngayon ko lang na-realize, teka muna, kahit ba mali siya, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi naman siguro pwede yun, di ba? Pero noon ganun talaga. Ganun talaga. Kahit na mali na, ibang pinapatay ka na, sinasakal ka na. Okay Dahil pa rin, sa okay lang. Okay lang sa'yo, di ba? Hindi pa na pwede. Hindi pwede yung ganun. So, paano nga? So, like, since you said okay na kayo ni Matet, so this Christmas, masaya, kompleto? Inaasahan ko yun. Diba? Nag-usap na uli kayo pagkatapos ng concert? Oo, nagkakasama kami. Dapat nga mayroon kaming usapan kasi every weekend, talagang buong kaya hindi pa rin namin masunod nung sunod-sunod. Kasi mayroon akong ibang inaasikaso, may dapat ako asikasuhin. Ako naman kasi pag may problema naman ako din, ayoko nung nagpapakita ako sa kanila ng problema. Kaya yun naman hindi rin nila maintindihan. So hindi nila nalalaman, may problema pala? Oo, ayoko nung nagpapakita. Kaya, pero ngayon siguro alam na nila kung may problema ako o wala. Okay, before we continue mga ka-youth, I'm not sure kung ako lang nakakapansin, but I feel though at this particular point na si Miss Nora Honor ay may dinaramdam na most likely sa kanyang family. And I feel na masyadong showbiz yung ibang paraan niya ng pagsagot sa mga tanong nga patungkol sa kanyang mga anak. Although I understand this is really tough. Tayo nga mga ka-youth sa ating personal na buhay, ayaw nga natin pinag-uusapan and yung mga issues natin, how much more sa isang celebrity po na kung saan we say in English na we don't really, parang put the dirty laundry out in the open. So, ibig sabihin, syempre, na ayaw natin na masira yung ating family, magsabi ng mga negatibo ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa ating pribado na buhay, kahit na celebrity pa yan mga ka-youth. So, kasi po, syempre, sa panahon ngayon ng social media especially, kumbaga, yung mga news outlets, sa Amerika, mas lalo na nga yung mga paparazzi, mga kasi parang predatory, So, sa atin po sa Pilipinas, lalong-lalo na po, noong 1990s pre-internet, yung mga tabloid, punong-puno ng mga intriga po yan mga ka-U3. Pero yun po na-notice ko lang dito, I think Miss Nora Honor really is trying to not openly say it, pero ma-feel natin yung kanyang mga issues personal. And nararamdaman ko yung struggles kasi nga naman, siya yung superstar po sa Pilipinas na she has this image of being humble. She has this almost, kumbaga, quote-unquote pristine na image dahil sa kanyang mga awards na nakamit. Ay napakahirap pong i-maintain yung public image. Oo naman. Minsan nga si Ian, sabi ko nga sa'yo, para pang ako yung anak niya. Paano? Ang laki kasi siya nagpapaalala sa akin, Mami, tama na sigarilyo. Mami, magpapahinga kayo, matutulog kayo mga anak ko. Pag binuhat na ako, di ba? Cute, di ba? O nga, nabubuhat ka niya. Ako pa minsan naglalambing sa kanya. Yung bang ganon. Sarap. Nai-miss yung kasama sila sa bahay? Oo naman. Oo naman. Ano mga magagandang memories mo? Yung talagang hindi mo makalimutan, yung special, siguro parang natawa ka, napaiyak ka nila sa tuwa. Oo, yung ganun. Ang naano sa akin, yung pinalo ko si Ian Hindi masaya yun, di ba? Hindi, pero naalala mo kasi umiyak ako noon nung unang palo ko Ganun pala yung masakit. Kaya lang, masaya naman pagka yung masaya. Sa dami, hindi ko na maalala masaya. Kwentuhan mo ako. Kwentuhan tayo. Sinulatan ka nila. Hindi. Merong isang gift na siyang gumawa. Birthday ko yata yun. Birthday ko, tapos parang may drawing pa doon. Tapos nakalagay pa yung sulat dyan. Lagi kasi yan, sila, lalo na si Ian, pagka yung bang may gustong sabihin, dinadaan niya sa mga, yung card na siya mismo yung gumagawa ng card. Saka lang saka ko lang nalalaman yung ano yung gusto, Mami, sana ganito. Yung ganun, Mami, sasama ako bukas kay ganito. Hindi magsasalita ng diretso yun. Para wala sulat. So, paano ang sagot niya pag ayaw niyo, pag gusto niyo? Sinisimangutan ko. Hindi. Hindi. Pinapayagan ko naman. Natutuwa naman ako doon sa ganun. At least, at saka yung bang nasa trabaho ka biglang tatawag. Yung ganun. Nice. Naalala ka. Kasi di ba sa tao, ang pinaka-importante sa lahat yung oras. Di ba? Kasi yung oras, andun na lahat yun Para ba sinabi mo, kahit na 1 minuto, 1 segundo, pag naalala mo yung tao. Oras importante. Ito gusto ko malaman. Nag-text ba kayo? Ha? Nag-text ba kayo? Nag-text ba si Ate Guy? Yung anak ko madalas mag-text, si Ian. Nakikipag-text kayo sa kanila? Tamad ako mag-text Mas parang tawag. Tinatawagan ko pagka. Pero nagde-text din ako. Sinasagot ko din minsan ng text.
hirap ng gano'n, di ba? Buti pa kausapin na lang. Tawagan na lang. Tawagan ko na lang. Usap na lang tayo. Pero paminsan-minsan nagte-text naman ako. Pag sinumpungan ko, nasumpungan ko pala. Ano? Nagte-text pala siya? Kayo, gano'n din? Gano'n. Madalas din. Sorry. Pag may cellphone sila. May cellphone. Pero mga bata pa sila, so huwag na sila masyado nagsa-cellphone muna. Masaya, sobrang saya. Grabe, ang dami na naming alam tungkol kay Ate Guy. Pero marami pa kaming gustong alamin. Sa pagbabalik pa rin ng sis. Yung samahan namin dalawa ay hindi lamang para magkapatid. Talagang pamilya. Yung mga bagay na nagawa rin sa akin ni Guy, lalo tigit nung panahon na kamontik na ako mawala sa Superstar, eh siya ang nagtanggol sa akin. So Guy, maraming salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa akin sapagkat palagay ko hindi ko rin mararating ito kung wala yung support ang ginawa mo. Isa lang ang Superstar, and that's you. My darling, my sweetheart, my honey ball, walang iba, Nora Honor. Always be, we are sisters, we are sisters. Always be, we are sisters, we are sisters. Okay, we're still here. And ito ang tatanong ko ngayon. What will give you the ultimate joy this Christmas? Pinakamaligaya kayo. Siguro pag nabuuwi kami. Tough question. Para sa Noche Buena. Oo. Kaya lang parang imposible yung talagang ano. Buo-buo. At the same time. Malay natin. Walang imposible. Kasi lagi ako may hinahanap eh. Kulang pa rin. Like? Siyempre. Hindi. Siyempre, mga nasanay ako kasi sa mga magulang. Para bang pag ano, para naalala ko sila. Pag Christmas. Para nakikita ko sila, yung bang gano'n, pag kung andito sila, parang... Sana nandito rin sila. Parang gano'n. Malungkot ka pa rin. Pero malungkot ka pa rin pala, Ate Guy, pag naiisip mo pa rin yung mga magulang mo. Sa lahat yun. Kahit na andyan dyan, pero syempre kahit pa paano, meron pa rin kulang. Kasi nung araw, ano yan eh, yung bang, lalo na sa nanay, di ba? Mas close ako sa papa ko eh. Kasi yung papa ko talaga napakabait. Sa kanya ako nagmana eh. Maniwala. O sige na. Tapos, mama ko medyo, may mga away-away pa kami nagkaan. Siyempre, mama ko parang ugali nung mga panahon araw na parang pag may nanligaw sa'yo, ako, wag. Ayaw rin ako. Hindi pwede yun. Parang ganun. Doon tumitigas ang ulo ko. So, kaya lang, nung nawala, yung papa ko, syempre saktan ako. Kaya lang nung nawala yung nanay ko, para bang triple yung aking ano, yung sakit. Parang sana, mas may time kayong magkasama. Di ba, sana mas naging close. Doon ko na-realize yung pagmamahal sa nanay. Ng isang, di ba, ibang, kaya siguro to ganun sa akin. Kasi, yun na, binigyan ko na ng rason. Sobrang concern, sobrang love. Ano naman yung Christmas wish nyo para sa isa sa mga bata? First for Lot. Pwede kaya balato nyo na lang sa akin yun. Okay. Akin na lang, yung mga wishes. Kasi iba yung ano ko sa kanila. General wish para sa lahat. Para sa lahat, siguro kailangan mas magmahalan at magkaunawaan at siguro lawakan ang pasensya at kung ano man yung dapat yun ang gawin at kung hindi dapat, siguro naman matututunan na nila yun. Meron kayong gustong ibalik na noong mga Paskong nagdaan na gusto nyo ibalik ngayong Pasko? Siguro nung nasa probinsya, mas parang kahit na marami kaming problema, parang mas masaya, mas simple, mas... Kasi magkakasama kayo. At saka mapifeel mo talaga yung totoong ano eh, yung pagmamahalan at yung closeness ng pamilya. Kasi walang iba, kayo lang. Walang ibang ganyan, basta kayo saka doon yung nagsisimba kami. Yung ba't talagang sama kahit na nakukurot ako, yung bang gano'n, dahil ako lagi, maski nung araw, nililate ako, yung gano'n. Pero masaya pa rin. Masaya.
Ayaw ko, baka sabihin na, napaka-plastic naman ito, no? Kasi at least mas masaya ka ngayon dahil yung lahat ng gusto mo na nakukuha mo, hindi katulad. Pero iba yung nasa puso eh, di ba? Alam mo ibig sabihin? Siyempre, Ate Guy, maraming gumagaya sa'yo. Naiinis ka pa pag ginagaya ka? Hindi, natutuwa nga ako. Talaga? Oo, kasi para bang, importante itong tao to, kaya ginagaya. Mayroong akong naalala nung araw na, si Direk Celso Ad Castillo, nagulat ako kasi nung araw, mayroon siyang gustong pelikulang gawin na siya yung gagawin. Siya yung mag-aartista, siya yung director, pero ang gusto niyang gawin, yung ang lalaking na nangarap na maging Nora Honor. Yun ang title ng movie. Kaya lang hindi na natuloy. Hindi natuloy. Nakakatuwa, di ba, yung ganun? Ginagaya kayo pa. Siyempre. Meron pa kayong favorite Christmas song? Katulad nung sinabi ko kanina, lahat yun. Wala kayong, pwede ba ipasample naman kahit isa lang na kanta? Isa lang. Isang kanta lang. Isa cut. Isang linya. Wag naman. Kahit naman one, Sa totoo lang, ang boses ko talagang, tayo na lang kayong tatlo. Ay, baka masira ang pangalan nyo. Magkakanta ako pag kasama kayo. Hindi, konti lang. Sige na. Tayong tatlo. Hindi, ganito na lang. Hingi na lang natin. Alam mo, parati ko niririnig na kinakanta ni Ate Guy, yung handog at saka yung paano kita mapapasalamatan. Ayan, pwede ganun. Yun. One Kahit 2 lines Sige lang. na, 2 lines lang. Promise. Samahan nyo na ako. Nakakahiya. Ay, pahihiya na rin ako niya. Uy, wag na. Sige na, panoorin ka namin. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, ano pa? Napunta ako sa aking nais marating. Aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa aking awitin. Tatanda. Kayo na. Sumingit pa kasi. At lilipas rin ako. Okay. Ay, tutuloy ko pa ako. Sige na. Sige ako. Pero ito gusto namin ituloy. Siyempre, gusto namin tawagin ang aming director, si Louie Ignacio. Kasi balita namin, ikaw daw ang dumiscover kay Direk. Yes! Dapat hindi You naman. gave him daw his first big break. Direk! Direk! Halika na dito. Halika dali! Direk! Hindi ako papayag na hindi ka lalabas. Director ko sa commercial. Talaga? Oo. Direk! I love you, Direk. Ayan po si Louie Ignacio! We love you talaga, Direk. I love you, Direk. Diba? I love you, Direk. Pumunta pa ng camera mo, Direk. Tutuwa ako. Thank you very much. Pero alam mo, hindi ko alam na siya director dito. Direk, kwento mo naman. Papunta mo si Direk. Upo ka dyan at magtatanong ako sa'yo. Direk, anong pinaka... Ano yung first, sabi niyo, di ba? Yung pinaka first big break niyo ay kay Ate Guy. Ano yun? Lalamig ka lang. Ang lamig na lang. Hindi, si Ate Guy yung bali nag-discover sa akin from commercial. Wala ako alam-alam sa TV. Bigla niya ako binigyan ng break sa Superstar. Talaga? Wala akong alam sa 6 camera operation kahit ano. Sabi ni Ate Guy sa akin, kaya mo yan. So, andito ako ngayon. Hindi sanay sa camera. Nagalingan talaga ako sa kanya kasi doon sa commercial na ginawa niya sa akin. At saka ang bait ito, director. Kaya sabi ko talagang kaya ako natutuwa, direct. At tinan niyo na siya ngayon. Anong pagkakakilala niyo kay Ate Guy? Yan. Si Ate Guy, ano yan? Kung ano yung nakikita niyo sa kanya ngayon, ordinaryo. Napaka-ordinaryong tao. Sa loob ng bahay, tama kayo, nagsha-shorts yan, naaabot ako sa loob ng bahay. Sexy yan. Sexy. Tapos palakwento, yan. Ayun. Sa loob ng bahay, napaka-ordinaryo. Napaka-ordinaryo. Hindi mo siya mararamdaman na superstar. Wow! Baka naman magkaiyakan pa tayo niyan. Makiiyak din tayo. Kaya minsan pag kayo may halimbawa mayroon akong show na ako nag-produce, siya makukuha akong direct. Hindi na pa ako bayad, libre. Ano yan? Forever yan. Nag-aabono pa yan. Hanggang ngayon? Abonado pa yan. Hanggang ngayon. Hay! Ay, ako direct. Thank you, direct. Salamat po. Thank you po. Thank you. Mabalik na po ulit. Sa uulitin. Pag may lumapit sa inyo ngayon at nagsabi, bukod kay Direk bukod kay Direk, na maraming salamat, natulungan mo kami. Nagugulat ako. Kasi may mga, walang biro, may mga ano kasi nung araw na, may mga natulungan ako nung araw na na bigla na lang magpapasalamat sa akin yun. Ibang sa tagal ng taon talaga yung dinaan. Sa dami niyong natulungan. Katulad nung minsan naalala ko yung may lumapit sa akin. Yeah.
Ma'am, sabi niya ganun, maraming salamat po. Ako si ganito, ganyan-ganyan. Kami ho yung natulungan niyo po yung anak ko na ngayon no, magaling na yung anak ko. Nagkaroon yata ng cancer nung araw. Na hindi ko na maalala, pinaalala sa akin. Nakita niya ako, nagpasalamat. Masarap. Siyempre, masarap din pakinggan yan pagka yung parang nakalimutan ng tao lahat ng kagandahan na ginawa mo, naaalala lang tapos nila may biglang taong lalapit sa'yo para magpasalamat. Iba yung Parang pakiramdam. Tapos na. Okay na. Kasi ang sarap nung makatulong ka ng tao sa puso, hindi yung gusto mong tumulong dahil para malaman ng ibang tao, di ba? Kaya pag tumulong, parang nung sa Bicol lang nangampanya ako, tigay bakit nung nagkaroon ng yung Mayon, pumutok yung bulkan ng Mayon, wala ka naman dito. Andito ho ako, sabi ko. Kaya nga lang ho, yung pagpunta ko dito, hindi ko na ho inaano yung pinablicize pa. Ayoko noon kasi yung pagpunta ko dito, yung pagtulong ko naman tao sa puso, sabi ko. Hindi na kinakailangan para malaman ng ibang tao, malaman nila na tumulong. Kaya nandito ho ako noon, nagdala pa nga ako mga damit kong luma, sabi ko gano'n. Ayun, mga sample lang yun ng mga ano. Salamat naman at nagpunta kayo dito ngayon. Marami kaming nalaman ni Janice. Thank you for coming. Thank you, Ate. Pwede talaga. Pwede. Last message mo sa mga fans mo. Yes. Yun, sobrang love ka pa rin. Loyal na loyal pa sa inyo. Ayun, naku, salamat naman. Kasi ang mga fans pala, pag Pasko at saka bagong taon, nandun din sila. Lalo na pagka yung bagong taon, kasama ko sila nagpapaputok. Ay, talaga. Ng mga ventilador. Libintador pala. Libintador. Libintador, ayun. Ay, pinagtawanan naman ako. Oo nga naman, dapat naman hindi ganun. Bale, kung pumutok na plug. Mahilig nga mag-plug ng mali eh. Dali. Okay. Ayun. Talaga, sila pong kasama niya, nagpapaputok kayo. May mga welcome niyo ang bagong taon. Kasi, kaya mahal ko yung mga fans kasi hindi mga fans ng araw na hindi nagbago. Di ba yung mga fans ngayon, medyo iba. Magtampo doon sa kanilang idolo na makikita mo sa ibang artista na kasama nila. Pero noon, ang dami pa rin na nandiyan. Kasi iyan ay mga buhok, nandiyan pa rin sila. Parang iba noon talaga no? No run yan. Yes. Thank you again, Ate Guy. Thank you. So, uulitin. And Merry Christmas. Merry Christmas. Sana yung mga wishes mo, Ate Guy, magkatotoo naman. Alam ko. For a change. For a change. Peace of mind pa rin. Thank you. Babalik pa po ang sis. Okay mga ka-youthie, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Very interesting dahil nga po syempre, ito po ay not the usual. The usual thing is we watch religious videos. Sometimes we do give reactions to documentaries, pero I think this is one of the few ones na talagang nabigay tayo ng kumbaga full interview reaction. So dalawa po yun. The first one was Mel and Jay, the second one was Sis. So makita din po natin yung difference po sa kanilang talk show format, no? So ito pong dalawahan pa rin naman dun sa Mel and Jay, so lalaki at babae. And then sa Sis naman, si Janice at saka si Jelly de Belen naman. So far, honestly, I enjoyed the first one just because of the way yung pag-handle po ng mga questions and yung format na kung saan yung crowd, yung audience pwedeng magtanong, no? Which is something that I actually miss sa mga format po ngayon. Although, on the other hand, yung strength naman po ng Sis is yung rapport lang ng magkapatid. Although, honestly, I feel though that Janice is more professional, quote-unquote. Mas sanay yata sa pag-interview si Janice based sa nakita ko sa kanyang paraan ng pagtanong. Si Jelly naman is a little bit too spontaneous na kumbaga hindi niya nabibigyan ng enough time na ang term ko nga kanina is mag-marinate, no, yung conversation. So importante po yun, katulad po ng pagluluto, hayaan mo munang kumbaga i-enjoy yung moment na yon na kung saan sa pagsagot ng guest mo is ma-explain niya yung mga nuances ng mga events, yung mga nangyayari na detalye sa kanyang buhay. Let it sit muna mga ka-U3. But as to Mel and Jay, definitely something very nostalgic. I remember this show. Yun nga po, kung di ako nagkakamali, hapon yata ito hapon ng linggo, if my memory serves me right. Si Jay, syempre, may comedic na style, And syempre, nadala din po yung format na yan sa Mel and Joey naman. So, nakakamiss. And however, nakikita ko pa rin yung pagiging showbiz ni Miss Nora Honor dun sa Sis, especially when nakafocus na po sa private na life yung mga tanong. So, ang dating sa akin, may parang tabloid style din pala ng Sis, no, sa kanilang mga pagtatanong. But definitely, the life of a person who is influential, life of a person who is beloved, beloved for decades and decades, mahirap po talagang i-handle
yon. Ano, ang ibang artista nga po o ibang tao dyan nakikita natin, hindi pa nga po sumikat, laos na. Pero sa mga na-learn ko po so far, no, sa life po ni Miss Nora Honor is of yung humility. And you could really see that. I think that is what makes us, you know, have a staying power, quote-unquote, sa showbiz industry. Kapag ikaw po ay humble, you are one of the people, kumbaga. Yung experiences mo, yung actuations mo, pagiging humble, pagiging grateful. So, napakaganda at maraming mga qualities na dapat po pamarisan tayo kay Miss Nora Honor. But of course, she also has her issues. Katulad nga po ng sinabi ko, I could feel a little bit of defensiveness and uneasiness kapag yung mga tanong na po is patungkol kay Lotlot o kay Matet. Ayan. Kasi nga naman, mga ka-U3, alam niyo naman po siguro yan, syempre. Kahit nga sa ordinaryo nga ng mga families na makikita mo, di ba, may problema din kasi hindi nila mabigyan ng tamang oras, tamang effort ang kanilang mga family members dahil nga sa kasikatan o dahil nga sa business, for example. How much more para sa isang superstar na talagang minahal ng publiko at yung public eye is laging pong nasa kanila. So, mahirap po yung sitwasyon po ni Miss Nora Honor, and I have to give props to her on how she maintained her life, how she handled the criticisms, and how she still has this very genuine and helpful heart. Dahil yan po yung lagi po natin nakikita ng mga tribute po so far, no? Sa social media, sa telebisyon, at iba pa mula sa iba't ibang mga nakatrabaho niya, even sa mga common po ng mga tao, ano, na kanya po nakakasalamuha. But anyway, mga ka-Youthy, what can you say about this episode? Are you Anoranyan? Ayan. So please comment below, mga ka-Youthy, ano yung mga naalala nyo sa mga sagot ni Miss Nora Honor? Na-mention niya kanina, ano yun? Dargold champion? Yung kanyang sinalihan na first na competition before ang tawag ng tanghalan. Naalala ko po kasi yung tawag na tanghalan, yung kanyang suot na sinabi ni Miss Mel kanina, yun po yung binenta niya yata for 5 million ni Miss Nora Honor kay Boss Toyo. Yan. Kasi nga, very iconic yung damit na yun. Ano? But anyway, if you don't like this video, you can watch this video here or this playlist over here. Pag hindi ka pa subscribe, you can also click this video here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.